Ang ating gagawin ngayon, mga guys, ay kesong puti. Ayan, picture pa lang, busog ka na. Ayun ang way. At ito ngayon ang ating gagawin. Ang ating ingredient sa ating kesong puti ay 2.5 grams of fresh coconut. Hindi coconut fresh Carabao milk. At yan po, tinimbang ko. Kung wala kang timbangan ay pwede liters. Pero ito ay gram ang ginamit ko, grams. Kaya meron po kasi akong timbangan. Kaya tinimbang ko na para accurate yung ating gagawin. At yan po ay 2.5 grams. Kaya simple-simple lang ang paggawa ng kesong puti. At simple lang ang mga ingredient nito. Hindi kayo mahihirapan dahil milk and salt and vinegar lang ang ating ingredient. At syempre, kailangan natin ng stove. Ayan po, natimbang na natin at set aside natin. Ngayon, lagay na natin sa stove. At habang niluluto natin, igayak natin yung ating mga salt, ating mga vinegar, para pag na-reach na niya ang 60 Celsius o 65 Celsius, ay mix-mix natin, haluin natin pamisan-misan. At pag nakita na natin na medyo nagbubuo na siya, tsaka natin pwede nang hinaan ng apoy at ilagay na po natin ang ating vinegar. Importante po, pagka ganyan na, ay papatayin na natin ang apoy dahil nakuha na niya yung tamang temperature. Kaya siya ay nagbuo na. At lalagyan na natin siya ng vinegar. Pwede po ang vinegar, pwedeng apple cider, pwedeng fermented vinegar, yung ayon sa asim. Pero mas maganda ay habang ang ating vinegar ay mataas ang acidity, pwedeng 8%, pwedeng 10%, 5%, medyo magdadagdag ka lang ng konting vinegar. Pero ang vinegar na nilagay ko dito ay 8% ang acidity niya, at white vinegar lang siya with chili. At ang ilalagay natin dito para accurate sa ating ginawa na 2.5 grams, ilalagyan po natin siya ng 6 tablespoon of vinegar. Ayan. At unti-unti lang natin, little by little, you will put your vinegar to our milk. And you will see the difference. Nag-coagulate na siya dahil sa ating vinegar at medyo nagbubuo-buo na siya. Kaya mix-mix lang po natin. At syempre, patay na po ang apoy. Hindi po natin yan pinakulo. Ang temperature na ay 65 to 67 Celsius lang. At habang ilalagay natin ang ating 6 tablespoon of vinegar, kung wala kang timbangan, ay pwede gamitin mo ay tablespoon. Medyo puno po ang tablespoon ko ng vinegar. At kung may timbangan ka naman, yan po tinimbang ko din at 144 grams ang total. Para ilalagay-lagay mo lang, mas maganda po yon. Pero yan, ginamit ko talaga para accurate ay 6 tablespoon. Pero tinimbang ko pa rin siya para makuha ko yung accurate na weight ng ating vinegar. At simple lang, milk pa lang yan, pinasteurize natin para anumang bakterya na meron sa milk ay napatay natin sa pamamagitan ng 65 to 67 Celsius. And mix natin. At ayan, lagay lang po natin ang ating vinegar. Unti-unti lang po, wag natin bibiglaing ibuhos para mas maganda. At mix. Pwede rin naman na gamitan ng blender. Ako po, minsan gumagamit ng blender para accurate yung kanyang mixture ng salt. Pwede rin po yon. Kung ano yung gusto mo. Pero kung wala ka namang blender o processor, pwede na rin yung mix. Meron ka namang spoon, pwede na yung gamitin. Ayan. At habang iniintay po natin, at siyempre kailangan meron ka na dapat na lagayan para salain natin ang ating nagawang kesong puti. We need a katsa o strainer o t-shirt na white na cotton na malinis siyempre. Kung wala kang mga pangsala, kunin mo na lang yung damit ni Mr. na malinis na mabango, walang downy, malinis. At yun ang ating gamitin na pansala. At habang iniintay natin ang ating salaan,
nakikita natin na importante pag gumagawa tayo ng kesong puti ay may nakahanda na talaga mga gamit. Nagkataon lang po ako na ako lang mag-isa, kaya ako pa rin naghanap ng lahat ng gamit. At kailangan meron kang lagayan, meron kang salaan. Kaya simple lang ang kinuha kong salaan, ang sando ng mister ko na malinis at walang amoy. Siyempre, bagong laba, hindi amoy downy, hindi amoy sabon. At yun ang aking ginamit para salain ang ating milk. At mas marami tayong makukuhang whey. Ayan, yung nakuha natin na water. Pero pwede pa rin natin gamitin yan. Pwede po natin yung pandilig sa mga halaman. Dahil wala naman po yung salt. Kundi ano pa lang yan, milk lang talaga siya na pinakuluan natin. Na nilagay natin ng vinegar. Pero ang vinegar mainam din sa halaman yan. Ito naman po ang atin ang nakuha na mass na milk. At ngayon pa lang po tayo maglalagay ng salt. Ang aking pong salt ay hindi siya iodized, kundi powder salt. Kasi kung yung rock salt ang ilalagay natin, medyo hindi magiging accurate ang ating salt kasi buo-buo po yun. Kaya ginagamit ko pag ganito ay yung powder salt. At yan, mimix lang po natin sa ating tablespoon. At ang gramo ng ating salt ay, ang accurate na salt yan ay 13 grams lang. Pwede na ang 1 tablespoon. Para yung alat niya hindi masyadong maalat, tamang-tama lang, kahit papakin mo yung keso, ay okay. Dahil alam niyo naman ang ating keso ay napakadami niyang vitamins, vitamin A, meron ho siyang calcium, meron siyang iron, meron siyang sugar, potassium, meron din siyang cholesterol, may protein din siya, may carbohydrates, and saturated fat. At meron siyang fat and calories, meron po siya. Kaya kailangan natin ang mga yan para sa ating healthy body. Kaya kailangan kumakain din tayo ng mga keso. Kaso nga lang, itong keso natin, hindi siya yellow. Pwede natin siyang kulayan. Pero okay na siya sa white. Kaya nga, kesong puti. Mix lang po natin habang minimix natin ito. Pagputihin natin mix. Pero mas maganda, tikman nyo rin. Ako tinitikman ko kung okay na yung alat. At nakita ko sa aking panlasa, tamang-tama ang 1 tablespoon na powder salt. Hindi siya kaalatan, hindi naman siya katabangan. Na pag nilagay natin siya sa pandesal, ay tamang-tama ang kanyang lasa. Pwede nyo rin itong ilagay sa pizza, pwede rin nyo itong ilagay sa spaghetti, sa hamburger. Maraming gamit ang ating kesong puti. Pero kahit siya lang, ay okay na. Pwede natin yang samahan ng iba pang ingredient, gaya ng bell pepper, para maging red, o para mas masarap ilagay sa mga salad, pwede rin po yan. At yan ang pinakamaganda dyan sa ating kesong puti. Ayan, matatapos na ang ating kesong puti. Sa simple-simple paggawa ng kesong puti, maa-appreciate mo, wala ka nang masasayang na milk, dahil magagawa mo na siyang kesong puti. Na hindi ka nabibili sa market ng kesong puti, ang bibili mo na lang sa market ay whole milk or fresh milk or skim milk, at pwede ka nang gumawa. Easy lang gumawa ng kesong puti sa simpleng ingredient. Pwede kang gumamit ng fresh milk, sabi ko na nga, skim milk, pwede ka rin gumamit, whole milk, pwede ka rin gumamit. Pero itong ginawa natin ay fresh from the Carabao milk. At simple lang, ayan, pag nasala na natin, nilagyan natin ng salt. At habang minimix natin ng salt, nakikita natin, mimix natin mabuti sa ating keso, at tikman-tikman natin para tamang-tama ang kanyang alat. Kaya simple ang ating ginawang kesong puti na pwede mong gawin sa bawat milk na makikita mo, wow, gagawa ako ng kesong puti. At super yummy ang ating kesong puti. Lalagyan na natin yan sa lalagyan. Ito na ngayon ang nakuha natin na whey ng ating milk. At ito naman ang ating finished product.